At tuloy-tuloy po ang live streaming sa ating YouTube page na youtube.com/@gmanews, pati na sa ating Facebook page na facebook.com/gmanews. Attorney, ang aking tanong, sumobra na nga po ba ang paggamit ng prosekusyon sa salitang scam? Dahil ilang beses nga po natin itong narinig at ilang beses hiniling ng depensa na to have it stricken off the record. Well, paulit-ulit na. At kaya nga, it highlights yung pangangailangan na mag-issue na ng ruling o kaya admonition ang presiding officer tungkol dun sa mga paggamit ng tamang salita. Kasi medyo matagal nang napopospon ito. At baka sa susunod na marinig pa yung scam na yan o yung mga mararahas na pananalita, baka ang gagawin ng prosecution, sabihin na with malice na yan. So baka naman, huwag na sanang paabutin sa ganon. At iwasan, tama naman, it cuts both ways for any lawyer na we continue to be appropriate in our language. Para sa ganun, yung merits of the case, yung katotohanan, doon tayo mapunta, hindi yung masyadong makulay na kuminsan nakakasakit na o kaya unfair na sa kabilang panig. Dahil syempre, kung ano man ang magiging ruling, no, or kung ano man magiging paalala ng presiding officer, it will go both ways, hindi lamang sa iisang panig. Yes, and hopefully, kasama na rin yung mga partido at yung mga kasamahan nilang senator judges. Alright. Well, attorney, anong gusto niyo makita bukas sa cross-examination? Well, titignan natin kung ma-undo ng cross-examination yung direct testimony kanina. Kasi nga, marami silang objection pero hindi nakalusot. At it is their time now to seek explanation kung meron man. Kasi kung titignan natin yung linahad ng prosecution sa umpisa, na objective nila, na medyo marami yon, mukha namang na-accomplish nila yon. At mas lalong naging detalyado at mas malalim yung pag-aamin na yung Vice President involved talaga sa lahat ng aspeto. So kung meron mang mga kinakailangang explain, that's the job of the Defense Counsel to elicit by cross-examination. Attorney, maraming salamat po muli sa pagsama sa amin sa paghihimay ng mga nangyari ngayong araw na ito sa impeachment trial. Thank you very much. Thank you too, and good afternoon ulit sa lahat. At ngayon mga kapuso, kuha po tayo ng update sa Senado mula sa ating kasamang si Joseph Morong. Joseph? SB, katatapos nga lamang nitong tapos na ang direct examination nitong si Lemuel Ortoña, ang DepEd Special OVP Assistant or Deputy Chief of Staff. So siya yung nagpaliwanag kung paano ginastos yung confidential funds ng Office of the Vice President. Kanina, bago matapos ang testimonya nitong si Ortoño, ay nagkaroon ng konting sagutan itong defense at saka sa prosecution tungkol dun sa mga paggamit ng mga terms katulad ng scam or architect. Para ang sinasabi ng depensa ay dapat daw iwasan yung ganun dahil yun ay parang maituturing na ng conclusion of fact or law, no? So sabi ng Senate Impeachment Court, sige, at inadmonish na lamang, pinayuhan na lamang yung magkabilang panig na iwasan hanggat maaari ganun yung paggamit ng ganong mga terminolohiya. Pero pagtatanggol nitong si Attorney May de Vinegracia, they just want to call a spade, but they will try to behave. Yung scam ay ginamit itong si Attorney de Vinegracia doon sa pag-describe niya, doon sa iba't ibang mga eksplanasyon ng Office of the Vice President sa kung paano ginamit yung pondo ng Vice President noong 2022 last quarter and first 3 quarters of 2023. In term naman na architect ay ang layunin dyan ng prosecution ay maitali itong si Vice President Duterte dun sa paggastos ng confidential funds ng ina-allege nila ay merong misuse and misappropriation, which is Article 1 of their Articles of Impeachment versus the Vice President. Pero may bagong impormasyon itong si Ortoño na naibigay dito sa Senate Impeachment Court at sa pamamagitan nga ng kanyang direct examination ay lumabas na yung ibinayad, kasi di ba nakita natin na yung mga resibo ay tinanggap ng mga alleged informants and agents, tapos nakalagay doon medicine
o kaya may purchase of supplies na chairs, tables, and mga computers. May paliwanag dyan ngayon, itong si Ortonio. Ang nangyari daw dyan ay binigyan ng pera yung mga informants and agents at sila na yung bumili ng mga supplies o kaya ng mga gamot o kaya ng mga computers, kaya walang official receipts and acknowledgement receipts lamang yung isinumite ng mga itong sila Colonel Lachica, Gina Acosta at ng opisina papunta sa court, sa Commission on Audit. Ngayon, yung sa pamamagitan, tinanong siya nitong Clarify ni P.O. Chis Escudero, yung binigay sa informant yung pera, tapos siya yung bibili ng halimbawa silya o kaya mga computers. Ang sabi ni Ortonio, yan yung sinabi sa kanya nitong si Colonel Lachica. Sa pamamagitan na rin ng testimonya nitong si Ortonio ay ipinakita ng prosecution na yung unang request for 125 million na OVP confidential funds noong 2022 ay ginawa na nauna pa yung request kesa yung sa physical and financial plan na hinihingi ng Joint Memorandum Circular dapat at ng DBM. Pero nakapagsumite naman later on. Pero nauna yung request for 125 million. Prosecution also showed na si Vice President determined the amount. Siya yung nagsabi kung magkano yung kailangan. Inauthorize niya yung pag-release ng pera, ng lahat ng pera ng confidential funds in 2022 and 2023. Tapos, as I said, si Ortonio, dun sa pag-liquidate, relied on yung explanation ni Gina Acosta at saka nitong si Colonel Dante Lachica. May pinunto lamang yung prosecution dun sa ilang mga expenditures, parang pare-pareho yata yan, na ang pinag-uusapan natin ay 4 sets of confidential funds at least. Pero pag na-liquidate, pare-pareho yung amount. Ano-ano yan? Yung sa OVP, safe houses, safe house rentals. 16 million pesos ang ibinayad pare-pareho doon sa last quarter ng 2022, first and second quarter ng 2023. 10 million din ng mga incentives, pareho rin. Last quarter ng 2022, first, second, and third quarter. At ganun din yung expenditures. So tatlong confidential funds, same amounts. Ngayon, tinanong ng prosecution, kasi pag chairs, tables, and computers, pag ginamit, binili mo dyan gamit ang pondo ng bayan, that becomes government property. At pag government property, naka-inventory. Tanong, naka-inventory po ba yan? Sabi nitong si Ortonio, hindi sila nagsumite ng inventory dun sa COA because yun nga, ang explanation nila is that because ang bumili ay mga agents and informants in a confidential activity. Tinanong, mapipinpoint mo ba kung nasa na yung mga computers na yan? Ang sabi nitong si Ortonio, he wouldn't know. So tomorrow ay magpapatuloy naman. Sasalang pa rin itong si Ortonio, but it will be the defense side a chance para sa cross-examination. Bukas inaasahan din natin yung ruling ng Senate Impeachment Court tungkol doon sa sub judice na complaint ng defense versus Attorney Virgil Ligutan. So bukas ng umaga yan, bago tayo mag-proceed dun sa iba pa mga testigo ng prosecution. Kinumpirma, ayon kay P.O. Chis Escudero, kinumpirma ng mga doktor ng Senado na nagkaroon nga ng stroke itong si DepEd SDO or Special Disbursing Officer Edward Fajarda at ni-require siya ng doktor niya na magpahinga ng 2 weeks na matatapos yan sometime in the near future. Kaya ang hinihingi na ang order na ng Senate Impeachment Court, pagkatapos niya magpahinga, ay humarap pa rin siya sa Senate Impeachment Court sa September 7, alas 10 pa rin ng umaga. Tinanong ni Senator Zubiri, ano bang plano ng Senate Impeachment Court? Kasi padating na yung budget season, deliberations on the budget, pero sabi ni Senator Escudero, that will depend on the schedule of the Senate Finance Committee Chair. So pag meron ng latag yung Senate Finance Committee, kung kailan sila magsisimula, magpapatawag ng mga agencies, and then dun na iaayon yung schedule ng Senate impeachment. So
Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Tutok pa rin po kayo tomorrow. Alas 9 po tayo nagsisimula sa ating live stream sa ating mga social media pages. 9:30 po sa GTV. Ako naman po si Joseph Morong at ito po ang special coverage ng GMA News, The Vice President on Trial.